Happy Monday! Good morning, guys! Good morning. Wala yung mga bata, nahatid na namin, guys. And so, ayan si Daddy. And, ayan. Punta kami ngayon sa Asian store, guys. Kasi, wala na kaming mga naubusan kami ng mga toyo. Mang Tomas, hinahanap namin. At saka kung ano-ano mabibili natin ngayon, guys. Doon isda, wala na rin kami. So, samahan nyo kami, guys. Let's go. Yep. Chattanooga lang, guys. Balikan. Akala mo napakalayo. Kain pala tayo, guys. So, breakfast today, niluto ni Daddy kanina. KSP. Yeah, yung KSP chicken niya, guys. Ang sarap, in fairness. Naka-isang subo na ako. And kain tayo. Travel. Green na, no? Ganda sa mata. So, lagi natin pinupuntahan Asian Food and Gifts of Chattanooga. Or AFG. Dami siya sabi ito. Give na give siya. Yeah, but I think close pa sila. Yes, close pa. Close sila. Hindi sila magkakawa. Yan, may time pa kaming kumain. Hindi namin natapos, guys, kasi focus sa road. Medyo kurbada ang road. Kasi pareho pa kaming hindi nagbe-breakfast. Kaya sinusubo-subo. Kami pinag-usapan. Yes, about duty kanina. Ayan, guys, kain tayo habang naghihintay, Daddy. Grabe yung natin, parang pamalakasan. Nakalimutan natin magdala ng water, patay na. Okay lang. Alat pa naman, te. Grabe, sa sobrang feeling ko binalakubak na ako sa stress ko kanina sa duty. May tubig sa talya doon. Ayun, may tira-tira. Uy, thank you. Savior yung mga anak ko, maaarap sa tubig. Ang lamig. Malamig na yun, guys, sa totoo lang. Ayan. Uy, sorry naman. May naglilinis pa sila. Nag-get ready. Yung camera kanina nang lumabas ka. Anyway. Ang lamig, guys. Tira nila. Ano temperature niya? Yung lamig, no? Nasa 53. Up and down yung temperature natin. Oo, hindi maintindihan ngayon, guys, kung lamig. Minsan sa umaga, no? Minsan sakto, minsan sobrang lamig. Kahapon ang lamig, ngayon malamig din. So yun nga, guys, sabi ko, parang feeling ko binalakubak. Hindi siya balakubak actually, sa mga himulmul siya nung jacket. Pero yung feeling ko ngayon is na-stress ako sa duty kanina. Kaya nagkwentuhan kami kanina habang nag-drive. Ano lang naman, guys, isa lang yung pasyente pero parang na-busy ako sa kanya. Ang hirap pala talaga pag mga long term yung yung hawak mo. Tapos syempre maraming pasyente mo, tapos parang pag isa nga lang doon yung na-busy, parang pakiramdam mo busy ka na. Busy na lahat. Wala rin kasi yung mga available na hindi katulad sa hospital setting. Ultimo yung mga vial na pagka may nagwawala, yung mga Ativan na yan, andyan lang yan sa Tapos ang tagal ng mga order. Oo, Kasi tatawag-tawag, unlike sa hospital, andyan na lahat. Oo, dito kasi sa long-term care, guys, wala kaming naka-duty na physician or nurse practitioner, ganyan. So, meron kaming hotline na tinatawagan lang kung sakaling may emergency. Tapos, sa pa-orderan namin, kunyari, katulad kahapon, nagwawala yung pasyente ko kahapon. Papa-orderan mo nung pampakalma, Haldol or Ativan na IM, ganyan. Tapos, ang ending pala, guys, wala dun sa Tapos, wala pala kami sa buong building na hindi na refill. Grabe talaga yun. Natatawa talaga ako.
Kung sa hospital, sa isip ko, kung sa hospital yan, nandoon lang yung... Grabe na, buong building, wala. Tatlong Oo, station, tatlong walang station atiban. kami, walang atiban. Grabe yun. Tapos ko, Dapat alam ng pharmacy namin eh, na kumukuha tayo ng emergency atiban eh. Hindi ko alam paano nangyari. Pero buti na lang, may mga tablet guys, pero... Matagal kasi effect nun eh. Oo, matagal, pero buti nga tinake ng pasyente pa rin na ko pa rin siya. Nabigyan ko, pero paano kung wala, diba? Parang... Ayun, medyo call center yung ginawa ko kanina. Yan ang mahirap kasi call center. Oo, lagi kang nasa phone, pharmacy, tatawagan Tapos mo ano rin. yung call center naman, ang sasagot sa'yo triage nurse. Tapos yung triage nurse, pag may message dun sa NP. Tapos yung NP naman, di naman agad-agad makaka-reply yun kasi night shift. Di natin alam kung anong ginagawa. Totoo. Kukontakin pa nila nga. Oo. Kumbaga, imbis na ma-address agad yung problema mo ng gano'n na mabilisan, wala kang magagawa kundi Pagka nagwe-wait ka ng ganong katagal, ang madalas na nangyayari, may nagkakaroon ng injury yung pasyente or magkaroon or magawa niya ng injury yung katabi niyang yun ang kaya sarili niya nagkaka-fracture or but yun na, anyways, yun talaga. Ang ganda. Lipat na tayo, mami. Natapos na, isip ko parang kanina, parang sabi ko, hindi pa matatapos yung shift na to, gusto ko nang umalis talaga, as in, sana matapos na to, gusto ko nang umuwi, ganun yung feeling ko kanina, guys, sobra. And, ganun, natapos naman siya, pumalma siya, uwian ko na halos, kasi dun lang halos nabigay yung gamot. Ito. Sabi ko, gusto ko pa ba maging nurse? Yun ang balat. Sige, yan. Ayun, parang kasi na-blue mo lang naman. Hindi naman araw-araw. Hindi araw-araw sa long term. Nababaliw lang talaga, papitik-pitik. Just me. So, parang pumasok siya sa utak ko, parang ako na yung baliw. Hindi ko alam kung baliw na ba ako. Lahat na ginawa mo no? Lahat ng kausap na yun nga, kilala, at saka kilala mo yung mga pasyente dun guys, alam mo kung talagang siya, may changes siya sa niya, sa status niya din yan. Sa sobrang tagal mo na siyang nakahandle, alam mo hindi niya normal yun. Hindi niya normal, Kilala ko yan, same kami ng patients guys Pero mahirap niyan, na may measure din yung mga CNA niya. Ayun, so ayun nga guys. Okay naman sana yun din. Kaso yung mga tao rin sa paligid mo, yung mga nursing assistant din. Siyempre nahihirapan sila. Actually yung pasyente na yun guys, siya, wild siya, gumagapang na siya sa floor. Kahit half ng katawan niya is paralyzed. Kayang-kaya niya pa, yung sarili niya, nasa lowest position kasi yung bed. Tapos gagapangin niya yun. Tapos nasa floor na naman siya, kakaano lang namin. Siyempre yung mga NA, tulong kami na mabigat guys kasi lalaki tapos alam naman mga Americans din, di ba? So malaki-laki siya, mabigat talaga din siya. Tapos kakalagay lang namin tapos nagwawala. Yung tipong naghihintay ka pa rin ng naghihintay ka pa ng order. Tapos pinipressure ka na, ayoko na, parang ayaw mo marinig na parang yan, parang pag ito yung tong nurse, na to? Ano ko compare ka pa? Ano pakialam ko din? Hindi ako yung ganong nurse. Kasi yung ibang nurse din dyan hindi ko alam. Kanya nga yung diskarte. Yung iba, minsan meron naging issue dyan na wala namang Benadryl na order. Tapos binibigyan nila ng Benadryl. Walang order yung Benadryl yung pasyente. Nalalaman na lang pag nasi-send out tapos nakikita sa blood na mayroon ng bakit may wala namang Benadryl something. Hindi ko alam yung kung totoo yun. Nakikita ba yun sa blood yung level na Benadryl? Kasi tapos simula nun pinagbawal na sa facility namin yung Benadryl na Pero yung iba feeling ko kasi over the counter lang naman dito sa US. Binibigyan siguro din nila. Yun, parang mako-compare ka pa sa ibang nurse, siyempre pressure ka. Kasi ayaw nga nila magbuhat ng magbuhat, siyempre nahihirapan sila. Tapos parang yung pressure, mapupunta rin sa'yo as a nurse. Na parang, ano ba to? Ano ba nangyayari? Parang ang tagal ng orderan, so hindi pa siya matahimik yung pasyente. But, ayun, pressure lang naman yun guys.
Huwag tayong pa-pressure. Totoo. Dagdag pressure lang naman siya, guys. Pero nakakabwisit din yung ganun. Yung busy ka na nga, tapos andyan pa yung mga NA mo na akala mo naman sila lang nahihirapan. Siyempre, ikaw din as nurse, makikipag-coordinate. Ayun. Buti mo yung kasama mo, parang alam mo yun, sabi niya, ang order kasi IM. Das IM na, na Ate Van. Tapos, wala ang IM na nakita ko, wala naman pala dun. Pagbukas nung kit, wala pala kami ang ending. Wala sa buong building. Tapos, sabi niya, ano pagkakaiba sa Nagsuggest kasi ako na, 2 mg na lang, try natin ang 2 mg tablet para kumalma. Tapos, syempre naghihintay pa, papasa na naman ng call center sa NP kung papayag dun sa suggestion. Kasi naman, ang point ko, magkaibang IV sa tablet, guys. Ayun, sabi niya, bigay ko na. Pero ako, just to be safe, kailangan ko pa rin orderan yun. Magkaiba naman kasi talaga IV tsaka tablet Para sa akin tama ba yung ginawa ko? Anyways, order lang to, just to be safe. Legalities lang Legalities sa akin. Kaya lang, naisip ko rin yung mga nangyari. Kaya napapakusin ko, tama yung ginawa mo Sana, tama yung ginawa ko. Gusto niya, bigay ko na, wala nga order. So, pressuring ka pa nung kasama mo. Hindi. Ako, di ba, bahala sa buhay mo. Kung ikaw din, kung kayo ba guys, kung sino mga nanonood nito, ganun din ba gagawin nyo? Medyo nakakawala rin talaga ng skills ba tawag dun? Anong talaga, no? Pag di mo napapractice. So, yung clinic judgment mo. Ano ba yung nga ulit yan? Ano nga ulit daw yun? Hindi, dad, kasi una, ang na-order is IM. Walang vial. Nag-downgrade sa PO kung kakayanin, kung matotolerate. Papa-orderan mo pa rin. No naman. Diba? Magkaiba kasi yun para sa akin. Ang point kasi siguro nung kasama ko. Buti nga, mga 2 PO kaya ka nga nag-IM kasi hindi mo kumakain Nag-refuse na yun Ha? Nag-refuse ba ng Hindi naman siya nag-refuse. Kumbaga wala lang available, dapat IM. Kumbaga aggressive kasi kung itatry ko lang kung kakayanin nung crush na na Ate Van. So, ayun. Kung ikaw yan, papa-orderan mo nga. Papa-order Ako rin. Parang yun yung sa isip ko na kailangan pa rin para safe. Kasi, ang point ng kasama ko is 2 mg na IM. Yeah, mas potent yun. Tapos yung, ano nga naman yung 2 mg na? Kompleto yung mami. Ha? 2 mg na IM. Na 2 mg nga na IM, tapos compare sa 2 mg na tablet. Parang ang point niya, pareho lang naman yun, edi ibigay na kahit walang order na tablet. Para sa akin, magkaiba yung route lang, magkaiba na yun, di ba? So, yun lang. Well-trained kasi tayo sa mga ganyang kaigpit na Para lang walang talaga, yung makasukasuhan or Malaki pagkakaiba IM and PO, di ba guys? Huwag kayong magpa-pressure guys. Kung maka-experience man kayo na sabihin ng kasama nyo is go na yun. Hindi mayayari ka pagka di ba? Yun lang. Ayun lang guys, na-share ko lang. Minsan parang mako-question mo rin yung mga mo. Lalo guys, hindi kami, kami, ang tagal naming nawala sa talagang acute, long term kami dyan. Minsan di mo rin alam yung ginagawa mo kasi sobrang routinary yan. Minsan napapatanong ka na lang talaga. So ayun guys, comment kayo guys kung tama ba yung mga naiisip ko ngayon. Tama ba yung ginawa ko. Talaga hindi binoodcast ko talaga. Wala lang, sharing ba? Sharing is scary. Nangyayari siya. Nangyayari yun. So yun guys. Sa mga nagtatrabaho ng mga long-term care. Kasi sa hospital, possible baka di mangyari. Kasi andun lahat ng mga gamot, gamit. Unlike sa mga facility na long-term. Kilo-control nila yun. Nakabox pa, nakalock pa. Yeah, oo. Grabe talaga yung wala talaga siya dun pero nandun sa labas ng Wala pala kaming supply nung Ate Van IM dun sa Caloocan. Pero dapat alam ng pharmacy yun kung meron o wala Alam mo yun? Ayun ko, pero dapat kasi yung last na gumamit, naging responsible din talaga na Anyways, kaya may mga forms tayo, hindi na na-check. Pag ganyang emergency, hindi mo na alam din. May katamaran kasi. Oo, sobra guys, pag mga ganitong facility. Sobrang doble ingat, no? Ang dami ko na guys nasabi. Feeling ko it's a sign. Na
It's a sign. Isa sa na na-exercisein ko na yung utak ko sa mga It's a sign na lumita ka. Charot! nakakaano siya guys. Yung iba ang sasabihin nakaka-BO siya. Oo, nakakapurol siya. Pero hindi kami against sa mga nasa long term guys. Pero ayun, katotohanan lang talaga na hindi mo siya parang talagang na-exercise yung iyong Pagiging nursing. pagiging nursing. Pagiging nurse. Pagiging nurse ng fully na talagang ano ka yung alam niyo siguro ibig Pero sabihin. ganun kasi talaga ate. Kahit naman sa hospital ka, special area. Oo, pag na. Totoo naman, may point. Dati nga, galing-galing ko sa mga gamot. Pero ngayon, nakalimutan ko na lahat. Totoo yun. Kung Paano ano nga mag ng draft factor, nakalimutan ko, kailangan ko pa i-review yun. totoo guys. Talagang kung ano lang yung lagi mo na exercise, nandoon iikot doon yung ano mo no, yung knowledge and skills mo na ma-enhance. Kapag di mo tagal po, kung ilang years pa tayo din nakapag-hospital. Totoo. 7, more than 10. More than a decade na pala. More than a decade kasi 7 years ako sa Optum eh. Tapos facility dito 3 years. So almost 3 years. Sobrang tagal na rin namin Oh, more than nakakita. almost a decade na rin pala na wala sa hospital. And medyo mahaba-haba na guys yung usapan. Hindi ko na-expect na makakapag-share ako ng ganito guys. Kung magtatatlong taon ka na sa mga experience yung mga... Okay lang, Kasi talagang ano lang parang Nangyayari lagi ko talaga. kinakwento sa inyo routinary guys. Wala, medyo boring siya. Pero yun nga lang, pag na-busy ka dahil hindi ka na nga sanay, aburido ka na agad eh. Alam mo yun? Grabe, may fourth nurse pa kami yan, pero na-busy pa rin. Sa Sa side. isang pasyente. Okay lang naman. Nag-rounds kayo isang oras, no? Tapos sa isang pasyente, nabuot ka ng 12 hours. Kakahintay ng order. Kakahintay ng order. gamot kung na-follow up pa kung isend nyo yung RX dun sa, kasi hindi sila magsasabi ng go kumuha ka Totoo. sakit kung walang kang code eh. Hindi ka pwedeng kumuha dun eh. Basta-basta yun yung hassle. Oo, kailangan ng prescription, isi-send pa nila ng practitioner doon. O tapos, ano na nangyari? Tapos wala, sabi ng pharmacy, tatawagan niya ako, hindi niya ako tinawagan. So ako pa yung, alam mo Alam yun, mo grabe yung parang Tapos natapat pa yung newbie na ano, no? newbie na triage nurse. Nakalimutan pang Sabi niya, oh, so sorry talaga na hindi ko sa'yo na yung suggestion ko na 2 milligrams na i-go na yung tablet kung kakayanin, kung maaano ko sa kanya yun. Buti na lang talaga nabigay ko rin yung tablet. Nauto Buti ko na lang rin siya. train tayo sa hospital na mahilig mag-follow up. Oo, kasi Pag yung iba ibang nurse- yun, pag hindi ibang nurse yung yun, follow upin mabuti pa ng guys. night shift. Oo, grabe, papasa na lang sa... kami kasi talaga kinukulit, parang ang nangyari sa akin din, kinukulit ko rin yung ganyan, ano na nangyari. Paano pang hospital Oo. na din. Yung nangyari sa akin kanina, parang ganun yung setting ko. Follow up. Pag Okay iba lang. yun iantay pa nila ibang shift gumawa doon. True. Sabihin nila ito lang nagawa. True. Ayan, sarado pa rin guys, pero thank you for listening. Medyo nakakatawa na na nalalabas mo yung ganung kwento, ganyan. 3.6 na lang yung ano. Update sa price, 3.50. Parang 58 yung nakikita ko. 3.6 na sa akin. Round off siya lang. Ayun guys, so wait na lang din tayo para Busog na busog. labas na tayo na sama ng loob dito sa pagsha-shopping. Charot. Hindi, groceries, lang tayo guys, errands lang ng madalian. So, let's go guys. Update namin kayo! Anong oras na ba sa ano? Oh my God guys, ayan, pinagbuksan na kami ng may-ari. Ay, grabe, favorite ko to, tsaka ni Papa guys. Sobra, bibila ko nito. Ayan, $9.95. Grabe, ang saya ko. Ito pa guys, Oo nga no. ang dami na nilang mga Filipino something dito, products. Ito siguro. Ito, $2.19. Gusto ko to. Grabe, natutuwa ako. Ano yun, Dad? Kasi August 2026. Ayan. Ano ba? Ito. Ayan, Ito nga may kalamansi. gusto mo? Ay, oo. Mother's Day. 5.99 expiration. Mauubos ba natin? Oo, bus yan. Ito nga, may line pa nga. Ito nga lang. Hindi, kalamansi na lang. Mas okay yata kalamansi. 6. Ba't iba yung ano isa? 5.99. Ito. Philippine lemon extra ko, iba yan. Sa mga, ito, wala na tayo. Kuha ka. Ito, wait lang. Adobo barbecue. Mga Yung barbecue, na-miss ko yung kay bro eh. Kala mo nagkamang Tomas dito.
Dati walang Mang Tomas eh. Pero spicy siya, Dad. Okay lang. Okay lang. Why not? Magkano to? Nasa ano? 4? Oo nga, no, 4.99. Ano? Yan? Ito, 2.99. Mamasitas. Bakal sa mama. Medyo mabigat na siya. Ayan, ito to. Pumunta ako dito para dito. Kano yan? 3.90. Kailangan po ba ganyan? May ganyan ka na. Araw-araw. Ayan pala siya. Thank you. Ayan. Ito yung pang barbecue. Mga $1.69. $100 yung isa na yun. 100 pesos. Tingnan mo. Malaki to. Ay, hindi. Sakto Same lang. Huwag masyadong madami kung ma-expire. Mga tatlo lang. Ayan, sige. Tatlo lang. Ayan. Kuha na rin ako nito. Wala yung ano nila, yung barbecue na ano, na mix, $7.99. Bila ko nito. Tsaka nito. Ito ang stock ko lang. Hindi ko sure kung wala na ako niyan eh. Ayan. Ayan, yung mga ganito. Pero yung brand na yan, okay lang yan. Style, oo. Ayan, Ito yung niluto ko 5.49. dati. Nagugustuhan na Yung ni birthday Atalia ko. yung sweet. Oo. Dati ayaw niya ng sweet style pero wala na siyang choice kasi No yun choice. yung hinahain namin eh. Pagluto, may tosino dito. Asan? Ay, ito! Sila Ate Joy, ganito meron to sa ano eh, Walmart na order nila once, di ba? Gusto mo? Ito siya, oh. Ako, Mga dalawa. Dalawa? Sige, masarap to. As in, one. Kuha ka pa isa. Oops! Ay, sumasama. Ay, mga batang 90s. Magkano to dito? Parang ano, or Nanira ka pa. fortune biscuits, hindi ata tayo. Wala, tingnan na lang natin sa receipt. Surprise na surprise. Ayan. Grabe, no? Mga max namin. Uy, may max. 2.49 pero hindi kami bibili. Ito, ayan, 2.89. Ang liit lang. Gusto mo? Kabala. Sige, ako binabaon ko minsan yan eh. Ayan. Ito, 12.95. Next year pa yung expiration. Wala pa tayong frozen yan, Daddy. Ang dami na, wala pang frozen. Ayan, may free coffee. Pwedeng coffee, pwedeng Lagi yan siya. free. Free lang, free. Ito, masarap to. Shrimp ball, $5.99. Buha akong dalawa nito, Dad. Hindi, naghahanap siya ng ano, oo, naghahanap siya ng tender juicy. Wala na. Last time meron dito eh. Ayan. Wala. Ito, bili kami nito. Isa lang. Uy, may pandesal guys. Oh, $7.99. Meron din ganito. Spanish bread, $4.99. Nakakatuwa lang. Ayun, saglit lang talaga kami guys. Naka first in, first out. Kami yung first na customer, kami rin yung first na lumabas sa ata. Tapos ayun, sobrang bilis lang. Yung mga na-videohan ko, yun lang. Tapos nagdagdag lang ako nito. Tsaka nung, oh grabe yung hair. Konti lang yung fish nila, no? Oo, hindi ako natuwa kasi walang fish guys. Hindi ako nakabili ng fish. Tsaka Walang TJ. ng tender juicy. And bumili lang ako nung wrapper nung siomay na ginawa ko last time. Yun lang. Nakaabot na tayo guys ng ano, 120 na yung mga pinagkukuha natin. So ayun lang, walang mga ano, frozen fish. Ang sad. Meron pero hindi ko trip eh kasi hindi ko kilala yung mga fish na yun. So hindi ako bumili. Kasi usually binibili namin dito mga bangus ng guys eh. So yun, uuwi na rin kami siguro guys para makatulog na dahil napagod na rin ako sa duty. Tas si Daddy duty na naman. Thank you sa pagsama sa quick halas, sa quick sa quick grocery natin guys na may kasamang kwento. Thank you. Kasama ano, hindi nakita. Drive lang kami. Let's go.